Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang ipatutupad bukas, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Marami namang umaasa na mas bababa pa ito kung masususpinde na ang excise tax sa langis. Kailan nga ba ito ipatutupad ng Pangulo? Yan sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Higit isang buwan nang iniinda ng mga Pilipino ang dumobleng presyo ng mga produktong petrolyo. Pinakaapektado ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Malaking bahagi kasi ng kita nila ay napupunta na lang sa gasolina, kaya kakaunti na lang ang naiuuwing kita. Apektado rin ang mga magsasaka at mangingisda dahil kailangan nila ng langis para sa makinarya, pati na sa pagbiyahe ng kanilang mga ani at isda. Tinamaan rin ang mga negosyanteng kailangan i-transport ang kanilang mga produkto. Sa huli, ordinaryong mamamayan ang nahihirapan dahil sa tumaas na presyo ng mga bilihin. Kaya naman malaking ginhawa para sa lahat ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bababa ang presyo ng langis sa Martes, April 14. Nakikita ng pamahalaan na epekto ito ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Pag-amin ng Pangulo, hindi sapat ang bawas singil sa langis. Kaya tuloy-tuloy raw ang paghahanap ng solusyon ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Marami naman ang nag-aabang sa magiging desisyon ng Pangulo kaugnay sa pagsuspende o pagbawas ng excise tax sa langis na lalong magpapababa sa presyo nito. Higit 2 linggo na matapos mapirmahan ng Pangulo ang Republic Act No. 12316, batas na nagbibigay sa kanya ng emergency power para sa suspensyon o pagtapyas ng buwis sa langis. Bagamat ang tansya ng Department of Finance ay noong April 12 o 13 pa pwedeng nagamit ng Pangulo ang kapangyarihang ito, sinabi ng palasyo na kakausapin pa niya ang itinayong komite kaugnay nito. Bukas po ay magkakaroon muli ng uplift meeting. At after the meeting, ibibigay po namin sa inyo ang pinaka-update. At meron na po kaming i-anunsyo. Ang Transport Group na Manibela, panawagan ng 55 pesos na rollback kada litro sa presyo ng langis, pati na ang pagsuspende ng fuel excise tax at value-added tax o VAT. Kasabay niya ang anunsyo nila ng 3 araw na tigil pasada simula April 15 hanggang 17. Reklamo ng grupo, mabagal umaksyon ng pamahalaan sa nangyayaring krisis sa langis. Nasaan ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. dito sa gitna ng krisis ng walang habas sa pagtaas ng mga produktong petrolyo? Pinabayaan ninyo na magkamal ng salapi itong mga oil companies na ito. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Sa Kongreso, sinabi ni Marikina City Representative Miro Kimbo, chairman ng House Committee on Ways and Means, na bukas silang talakayin ang panukalang pagsuspende ng VAT ngayong may krisis sa langis. Sinabi ito ng mababata sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee na sumusuri sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Kinasuhan na ang 3 kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA kaugnay ng pang-aabuso at hazing sa nasa 20 underclassmen na mga ito. Samantala, humingi naman ng sorry si Secretary John Vic Rimulya dahil sa nangyaring kalabisan sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Narito ang report. Lumabas na hindi bababa sa 21 first-year cadets ang biktima ng hazing sa PNPA.
Binuhusan ang mga kadete ng pinaghalong liquid sauce at muriatic acid na nagdulot ng matitinding third-degree burns sa kanilang likod, binti at maging sa masiselang bahagi ng katawan. Kinasuhan na ang 3 suspect na kadete. Kinilala sila na sina Miko Elegarda Escalante, Harold Loco Pehe at Lance Elroy Gayramon, pawang third-class cadets na kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Nakita po namin ng litrato, sunog ang kanilang mga likod, hanggang sa baba ay nasunog din. Iimbestigahan din ang mga nangangasiwa sa institusyon ng PNPA kung bakit nangyari ito sa kanilang mga kadete. Sino ba ang PNP personnel? From the director going down to the PNCO na nagmamanage and or tumitingin dun sa mga kadete. So, marami yon. So, that's for criminal aspect as well as the aspect for the filing of administrative charge. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang gamutan at psychological intervention sa mga biktima. Mariin ding tinitiyak ng pamahalaan na walang areglo sa kaso at mananagot ang mga responsable. Naglatag naman ang PNP ng mga hakbang laban sa hazing, kabilang ang paglalagay ng CCTV, mas mahigpit na pagbabantay at anonymous reporting system para sa mga kadete. Samantala, iniulat din ng DILG ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative kung saan umabot sa 6,700 violators sa Metro Manila ang nahuli. Sa bilang na ito, mahigit 2,500 ang pinagmulta, 181 naman ang kinasuhan at mahigit 3,000 ang pinagsabihan o pinalaya. Karamihan dahil sa pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Humingi naman ng paumanhin si Secretary John Vic Rimulya matapos umani ng batikos ang maling implementasyon ng programa, kabilang ang insidente ng umano'y maling pag-aresto sa isang sibilyan. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sasabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Kaugnay naman na operasyon laban kay Atong Ang, sinabi ng DILG na patuloy ang manhunt matapos makatanggap ng ulat na namataan ito kamakailan dito sa bansa. Personal pang nakibahagi ang kalihim sa isang operasyon, ngunit hindi naabutan ang target. Ayon sa opisyal, patuloy ang intelligence monitoring at hindi isinasantabi ang posibilidad na nasa loob pa rin ng bansa si Ang. Sa mga balita sa probinsya, ilang insidente ng illegal fuel trading na itala sa Tabaco City, Albay at Palawan. Isa sa mga suspect sa pamamaril sa Lebanese businessman at asawa nito sa Zamboanga City, arestado. Kasabwat, patuloy pang tinutugis. Mabilis sa balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Timbog sa Philippine Coast Guard ang isang truck na umano'y sangkot sa illegal trading ng petrolyo sa Tabaco City, Albay. Arestado ang driver at helper nito na mga residente ng Karamuran, Catanduanes. Ayon sa PCG, idineklarang semento, bigas at solar panels ang laman ng truck. Sa pag-inspeksyon ng PCG, dito na tumambad ang 5,400 na litrong langis na nakalagay sa mga drum. Sa Palawan, arestado ang 2 individual sa isinagawang checkpoint ng pulisya sa Safronio Espanola, Palawan matapos mahulihan ng 18 galon ng diesel. Pawang mga residente ng Bataraza sa Palawan ang 2 suspect. Nakuha sa van ang umano'y 18 gallons ng diesel na nagkakahalaga ng halos 77,000 pesos. Wala ring maipakitang kaukulang permit ang mga suspect sa dala nilang diesel. Maharap ang mga ito sa paglabag sa Presidential Decree 1865. Nasa kustodiya na ng pulisya ang isa sa mga suspect sa pamamaril ng Lebanese businessman at asawa nito sa isang internet cafe nitong April 10 sa Zamboanga City. Naaresto ang isa sa mga suspect sa Lantawan, Basilan sa pursuit operation na ikinasa ng Zamboanga PNP matapos ang pamamaril. Patuloy naman na tinutugis ang isa pang kasamahan nito sa pang-hold up noong April 10 sa isang internet cafe sa Zamboanga City na ikinamatay ng mag-asawa. Sa video, makikitang nanlaban pa ang Lebanese national sa isa sa mga suspect pero nakatakas din ito. Nag-alok din ng pabuya ang Zamboanga City LGU para sa makapagbibigay na impormasyon ng isa sa mga suspect. Era G. Briones para sa All TV News Channel 2.
Sa sports balita, Gilas Pilipinas Women's Team balik World Cup matapos talunin ang Singapore sa do-or-die match sa FIBA 3x3 Asian Qualifiers. Samantala, muling umarangkada ang basketball fever sa bansa sa pagbabalik ng former NBA superstar na si Derrick Rose, kasabay ng isang makasaysayang anunsyo mula sa Arena Plus. Is Bernardino putting it on ice. Philippines will be represented at the World Cup. Matapos ang 8 taon muling sasampa sa world stage ang Gilas Pilipinas Women's Team matapos talunin ng Singapore 21-10 para sa uling slot sa FIBA 3x3 World Cup. Nanguna para sa Gilas Women's Team sina Casey De La Rosa at April Bernardino para sa kanilang kampanya sa Asian Qualifiers. Huling nakapaglaro ang Gilas Women's Team sa World Cup noong 2018. Gaganapin ang FIBA 3x3 World Cup sa Warsaw, Poland sa darating na Hunyo. Excited ang lahat na makita ang youngest MVP sa kasaysayan ng NBA na si Derrick Rose sa paglulunsad ng Playoffs MVP Battle for the Most Valuable Predictor. Isang libreng bracket prediction game na may premyong aabot sa 100 million pesos mula yan sa Arena Plus. Napuno ng sayang antisipasyon bago dumating ang Windy City Assassin sa SM Mall of Asia Music Hall dahil sa mga interactive games hatid ng numero 1 sportsbook sa bansa na Arena Plus. Sa ilalim ng promo, kailangang hulaan ng mga kalahok ang magiging resulta ng lahat ng 15 playoff matchups ng NBA. Kapag naperpekto ang bracket, may uuwi ng isang mananalo ang buong 100 million pesos. Free-to-play ito, walang kailangang bayad. Tatagal ang battle for the most valuable predictor mula April 11 hanggang 18, kasabay na pagsisimula ng NBA playoffs sa April 15. Arena Plus NBA Playoff MVP, Battle for the Most Valuable Predictor is on. You might have to win a title and get 100 million pesos! Hindi rin binigo ni D-Rose sa mga fans sa kanyang autograph signing. Isa nga sa maswerte ang super fan na si Aaron. I met Derrick Rose first back in 2011 when they came here during the NBA lockout. And then last year I was able to let him sign our photo back in 2011. So right now my goal was to make him sign our photo last year. So yeah, this is our photo last year and I was able to let him sign. At syempre maging ako rin, hindi pinalampas ang pagkakataon para sa signed jersey. Ayon sa Arena Plus, layunin ng kampanyang ito na gawing mas accessible at kapanapanabik ang karanasan ng panonood ng NBA, sapagkat ang Arena Plus lang naman ang official partner ng NBA bilang sportsbook sa bansa. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.